Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías, ang lupain ng Zabulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga pinahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Hordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, kasunod ng pagdiriwang ng pagpapakita ng Panginoon at tayo po ay nasa Christmas season pa rin. At bagamat sa ating ebanghelyo, medyo nag-forward na agad tayo. Si Jesus ay malaki na o matanda na at siya ay nangangaral na sa iba't ibang lugar. So kung titinan po natin yung movement mula doon sa Belen, nung nakita po ninyo, nung December 25, pinanganak, naging sanggol, pagkatapos ay yung pagpapakita, isang bata na si Jesus, at pagkatapos ng pagpapakita ay eto na si Kristo. Isang binata, isang malaking tao na gumaganap ng kanyang misyon. Kaya ito po yung sinasabi nating public ministry ni Kristo. So, balik tayo ulit. Napakaganda sana ng senaryo. Napakasarap kung babalikan po natin yung ating naging buhay din. Masarap yung feeling nung Pasko. Tama ba? Masarap. Maraming pagkain. Kahit mahirap, busog, maraming pera, nagkalat ang pera, maraming generous, okay yung tagpong yun, Pero yung katotohanan, hindi tayo pwedeng manatili doon. Hindi tayo pwedeng manatiling bata. Masarap sanang maging bata kasi wala kang problemahin. May magpro-provide sa iyo, di ba? Kung magkasakit ka, may mag-aalaga sa iyo. Pero gaya ng nangyayari sa ating liturhiya na ipinapaliwanag sa atin, hindi tayo pwedeng manatili sa Belen. Hindi tayo pwedeng manatili sa bata. Tatanda tayo, lalaki tayo, at kailangan nating umako ng responsibilidad. Kailangan nating gawin ang ating misyon sa mundong ito. Pinalaki ka, binigyan ka ng pagkakataon
Yung iba po, alam naman natin, no, tabi-tabi po, minsan sa murang edad, sanggol o bata, kinukuha na ng Diyos. Sa kung anumang plano ng Diyos sa kanya, maging sa pamilya na nakanyang iniwan. Pero ikaw, hinayaan ka ng Diyos, hinayaan tayo ng Diyos na dumaan sa bawat yugto ng buhay natin, bata, dalaga, binata, kailangan mag-aral, kailangan magtrabaho, at kapag handa na rin tayo, kailangan na natin mag-take responsibility. Kailangan natin umako na ng responsibilidad. Na siyang magandang mapagnilayan kasi nga, sabi ko kanina, hindi na natiling sanggol si Jesus. Siya ay tumanda at narinig din natin, siya ay lumaking masunurin, kinagiliwan ng mga tao at ng Diyos. Habang tumatanda, eto na siya ngayon, naglilibot sa iba't ibang lugar para ipahayag ang mabuting balita. Kaya nawa, sa atin din, yung reality din, tapos na ang bakasyon. Tapos na ang masasayang araw natin. Pwede sana, iba sa inyo, pwede nga lang magstay ka na lang sa resort. Pwede nga lang magbakasyon ka na. Iba nga, parang mabigat pa yung loob na papasok sa araw na ito ng Lunes. Yung mga ibang estudyante, sana walang pasok. First day, sana walang pasok. First day, ang bigat ng kalooban ng mga papasok sa opisina. Pero yun ang reality. Meron kang misyon, meron kang responsibilidad na dapat mong gampanan. Hindi laging aasa, hindi laging panahon, laging hihingi. Kailangan din dumating sa punto na ikaw naman ang magbibigay. Kaya nawa, tingnan natin, daanan natin ang proseso natin, i-enjoy mo. Kung bata ka ngayon, i-enjoy mo. Kung gusto mo maglaro ka. Pero pagdating ng panahon na kailangan mo nang mag-mature, kailangan mo nang maging responsable, akuin at tanggapin yan ng maluwag sa ating kalooban. Kasi yun ang nararapat at yun ang naayon. Dahil kung ayaw mo, Lord, kunin mo na siya habang bata pa. Kasi kesa naman tumatanda na tayong lahat, ayaw pa rin nating kumilos. Asa pa rin tayo sa mga ibang tao. Matanda na tayo, pero, paalaga pa rin tayo. Sayang naman. Kaya nawa, sa mga panahong ito, sana nakita natin yung proseso na kung saan tayo dinadala ng Diyos at nawa, maging bukas din tayo sa kung saan tayo naroroon. May plano ang Diyos, kailangan lang nating sumunod, kailangan lang nating magtiwala sa Diyos. Amen.